Leading si Grandmaster Wesley So after day 1 dito po sa ginaganap na Tazas ng India 2026 Blitz event. 7 out of 9 ang ginawa ni Wesley. Ngayon, day 2, makakalaban niya ulit lahat eh. So, ang problema kay Wesley si laging yung panimula, palpak. Anong mangyayari ngayon? Abay, tingnan po natin. Dahil nung nakaraan, tinalo po siya ni Bidit Gurati. Ngayon po, magkalaban na naman sila. Yung pagkatalo po ni Basis doon, completely winning na namati lang aksidente. Mauulit ba yung disgrasya? Panoorin po ninyo yung live streaming. And then, after the game, analyze natin. Enjoy, guys. Ang standing po, tingnan nyo po, ito po standing. Wasisos leading with 7 points, pumapangalawa si Arjun and then ni Halsarin. Dikit lang po kay Arjun, kaya Wesley kayang-kaya pa siyang mahabol dito. Kailangan niya ng solid performance. At ayan na nga po, nagsimula na. Aba, Nimso, kahapon tinalo ni Bidit Gurati si Wesley. Kahit completely winning na si Wesley, parang sinaniban lang ni Boy Blunder, nagpamate sarili. Ito pong opening na pinasok nila ngayon. Ito po yung tinatawag nilang Nimso India Defend Bishop Attack. Kunat lang, no? E3 lang, tas gaganito siguro yan. Yan, ay hindi gumanon pa rin eh. Aha. Okay, magsi-C5 ba? Yun, nag-C5 na nga. Ito yung classical game ng Indian, ano eh. Okay, kinapture, of course. Yun, no, para makalabas dito. Linya po lahat yan. Linya po lahat ang nangyayari ngayon. Mabilis tumira pareho. Ayan, no. Ang bilis-bilis nyo naman tumira. Huwag kayong magtaka. Parang libre yung pawn, pero may kain doon, kaya hindi pwedeng gawin yun. Ang gagawin siguro dito, magdi-develop lang ng piyesa. Malamang sa malang tumira ng ganito. Oh, hindi ko sigurado, no? Kasi may mga ganito din, nakapin. Ewan ko ba, hindi pala pwede yun. Mali tayo doon. Anyway, nag-iisip po dito. Ito pong si Wesley, kung anong gagawin niya, si Bidit mukhang preparado masyado. Nalaro na pala ni Bidit ito nung unang panahon pa, guys. Nalaro na ni Bidit. Oo. Nalaro ni Bidit, pero binago ni Wesley ang nangyari. Ano? Nalaro niya kay Ding Liren na uwi sa tabla. Kinapture po yung C3 para may tira dito. Walang open file na mangyayari. May pressure po siya dito. Yung knight na naiwanan po yung knight kasi may depensa man isa eh. Hindi masisira po ang structure. Pero ang bilis pa rin tumira ni Bidit. Kasi nga nalaro niya na ito. Natabla po siya kay Ding Liren noong 2021. Wesley So anong tinira? Abay tumalon lang yung Yoka Baby na kung saan sinakmal malamang sa lamang bishop takes. Ang nangyari kay Bidit, talo si Bidit. Ito yung tinira ni Noderbeck. Nakalaban niya din dito si Noderbeck. Oh. Grabe si Bidit. Paborito niya pala i-touch. Tinira ni Wesley yung tira ni Noderbeck. Okay? Ang bilis tumira ni Bidit. Pero pakita ko lang po sa inyo guys ha. Kasi ang nangyari dito before, eto tinira ni Noderbeck eh. Pero Wesley So, tumira po ng Queen to C6, another novelty. Bagong tira po yan. Anong sabi ng engine? Abay, lamang daw po ng konting. Ito pong puti. So, very close to equal. This is looking good. I think the next move will be 8-6 knight doon. Tapos ganito. Shoutout po sa lahat ng nanonood, sa mga viewers natin. Na hindi pa po naka-like and share, paki-like and share ang ating stream. Thank you po sa mga panonood nyo. Aba, grabe naman yon. Gumanon lang, umayos na. Para saan yon? May mga ganun threat ba? Wala, may bantay. Kaya rook e8 lang ang pinawalan. Wesley So, medyo dumidikit na sa oras. When it comes sa evaluation ng engine, equal lang daw. So, this is looking good for the side of Wesley. Anong gagawin ngayon ni Bidit? Parang gusto kong gumanito mamaya. Oh, ang tanong, what will you do? Oh, hindi nga basta-basta may capture din dito na threat mamaya si Wesley. Libre yung pawn kahit bad bishop, manting na yung bishop sa B7. So far, hindi pa naman siya kailangan. Mamaya siguro pag kailangan, gaganito na yan. Gagamitin niya sa kabilang side. Tingnan po natin kung anong gagawin. Shoutout sa lahat ng nanonood. Welcome sa ating live streaming. 400 viewers for both YouTube and Facebook. Don't forget to like and share, guys. Nag-night na lang po sa F1. Anong gagawin dito ni Wesley? Tingnan po natin. Knight F8 ako eh. But the engine is suggesting rook e6. Ang weird ng rook e6. Knight f8, tirang pogi lang. Pusang galan. Rook e6, magpapa-backward pawn ka pa dyan. Bad bishop ka na. Ay, opposite bishop kasi. I see. Anyway, ayan na nga pong ginawa. Knight to e3. Samantalang Wesley, pinin. Pinin doon. Ang threat niya po, tutulakan niya yan. Pag umalis ka, sasakmalin muna to. Para, libre yung reyna mo. Ganyan yung plano. Anong gagawin? Malamang gumalaw. Hindi ko alam kung saan.
Gagalaw yan. Gagalaw yan. Lamang na bigla sa oras si Wasiso dito, guys. Hindi makatira itong si Bilit. At nag-queen to G3 na nga lang. May pasok din dito later on. Pero ano bang gagawin ni Wesley? Lamang rook to C8 not or stopping that queen C7 idea. Oh. Nag-iisip si Wesley. He's up by 30 seconds on the clock. Ayun, nag-knight tumalon din. Oo nga naman, depensa din yun, di ba? Pareho lang naman nakadepensa. Bishop F4 ang pinawalan. Ayokong capturein kasi mag-endgame bad bishop ka, boy. Kaya malamang hindi po ipalit yan. Nag-rook na lang doon. Ayun, may bantay dito, no? Or threat doon. Aha. Tama yan. Rook ka lang dyan sa C8. Equal daw according sa engine evaluation. May weakness dito si Wesley pero may weakness din dito. Ito pong si Bidite. Umatras lang po yung bishop para po hindi makapture. F6 was played intending to go king to F7 para ma-activate na yan. Equal pa rin po ang hatol ng engine dito pero mamaya gusto ko na po yung item kasi may mga ganong idea eh. Pareho sila naglalapitan lang oh. Naglalapitan lang mga sir. Aha. Rook lang doon, dinipensahan to. Eto siguro, iikot na. Iikot na yan. Iikot mo na. Iikot na yan. Lilipat siya ganun eh. O, tapos gaganito eh. Pipilahan to. Kaya yung king naglalapit na eh. Ayan na nga po yung ginawa ni Wesley. So dito, rook d7, rook c6. Inuna niya yon, hitting the pawn. Rook c6. Ayun pa rin. Ginawa pa rin yung sinabi ko. Magkaiba lang yung pagkakasunod, pero ganun pa rin yan. Alright, anong gagawin dito ni Bidit? Last na minute na lang si Bidit. 1 minute and 20 seconds pa si Wesley. Grabe guys, kakagising ko lang. Nakatulog ako eh. Okay, habang nanonood ng M7. Anyway, nagganyan. Ay, umatake. Para saan yan? Para hindi makatulak na ganon? Para makadepensa ng ganon? O baka mamaya magmainit na ganon? Tingnan natin ha. Ang gustong gawin yan, itutulak yan eh. Yan po ang aking palagay eh. Yan ang gagawin yan. Anong gagawin mo ngayon? Wesley. Papasok kaya? Hindi. Ayan, ginawa na nga yung sinasabi ko. Oops, dumipensa lang siya, boy. Dumipensa lang siya, boy. Naglonta-lonta ang Yoka, baby. Tumalon na po. Tumalonski. Anong plano? Papasok ba siya dito? Walang gagawin doon. Kinapture, Pontex, of course. Knight takes C4, of course. Babawiin yan. Anong ibang kakapture? Torre, of course. Patar doon, pero nakatulak na gano'n. Anong tira mo ngayon? Teka lang, di ko gusto yung nangyari, guys. Kasi may weakness dito. Doon, may weakness din doon. Abay, tingnan natin kung anong mangyayari. Masyado to depensahan. Hindi mo pwedeng kainin. Matututukan na gano'n eh, no? Matututukan na gano'n. Grabe ah. Nagdepensa ng gano'n. Talagang depensahan yan eh. Persadong depensahan yan. Kinapture Pontex. Alright? Dumipensang solid lang. Baka mag G5 na to. Kasi eto plano niyan eh. Kaya gumanyan yan eh. Wesley so gumanon lang oh. May ganito ah. May pasok ah. Tika. Ay, yun. Susok pa doon. Doon mga ngingilit. Ito yung magpapanalo kay Wesley, guys. Naramdaman ko na magpapanalo kay Wesley. Ito. Ito yung magpapanalo kay Wesley. Ay, kaso pinalit. Pero okay lang. Rook E3 mo. Yan na nga, pusang gala. Ito nga yung magpapanalo. Dahil sa kanya, babagsak yan eh. Yan ang magpapanalo. Naramdaman ko na eh. Naramdaman ko na. Lamang na daw eh. Rook F2. Ngisay ka ngayon. Rook F2. Ngisay ka, boy. Check ulit. Check ulit. At ang nagpanalo, F4 nga. Totoo ang chismis. Totoo ang chismis. Grabe. Pusag ka na. Totoo ang chismis. Grabe. Grabe, totoo, di ba? Naramdaman ko, yun yung magpapanalo sa kanya dahil na nag-blunder, nakapasok yung tore eh. Grabe yun. Nahulaan ko, alam ko talaga F4 magpapanalo eh. Anyway,
Yung laro po nila ay linyahan po talaga. Nangyari na po ito maraming beses at nalaro na nga po ni Bidit. Ayan po ang nangyari, di ba? So, kung mapapansin nyo po, talagang preparado si Bidit. Nagamit niya yung opening niya. Pero Wasiso, tingin ko, naghanda din po ito eh. Ayun o, tingin ko, nakita niya na din ito before eh. Ayun o, grabe kasi, para po capturein mo ito ng pawn, kailangan prepared ka dyan. Kasi mababad bishop, pero linya pala talaga yan. Nalaro na ni Bidit yan kay Yakubaev, wherein nanalo si Norbek Yakubaev, no? So, ayan, nag-iikot-ikot lang, knight dang doon, and then nag-queen to g6, pinin. Pagka-pin umatras po, tumalon yung kabayo, pinalit, pero Wasiso, nag-rook lang sa side. Usually, capture mo yan kasi bishop or knight, pero hindi mo pwedeng gawin yung endgame na yan, but bishop ka po eh. Okay lang na nandyan yung knight para malakas. Anyway, kinapture takes. At eto po, basic endgame po yan. Lalabas talaga yung mga king. Ngayon, may nakikita akong slightly better na evaluation for the side of white eh. Ayan o. Dito po, lamang daw po dito eh. So, ang tinira po dito ni Wesley is bishop to c4. Ang pinapatira po, rook d7. Di ko sure kung bakit eh. Like for example, tuloy pa rin po yung ganitong idea. Ang ikot pala kaya dyan dito. Pusang galang ikot yan ah. Anong gagawin? Let's say dito, para suportahan yung tulak, knight b7. Ayun, para hindi makatulak doon, no? Yan ang sabi ng engine. Clearly better. Lupit naman yung bining idea ng engine, no? Eto, tirang tao lang to eh. Ayan, no? Diba? During the live, ina-analyze ko yung ganyang klaseng idea. Ayan, no? Pero ito pala is very equal. Tumalon si Wesley takes at ayan na nga po na endgame na very equal pagkatulak, pero nagkamali ng matindi ito pong si Bidit. Ayan, no? Pumasok na counter, umangat, and then umatake sa pawn. Ganda na counter ni Wesley. Oh. Persado kang, hindi mo makapture yan eh, kasi pagka-check, mas mabilis to. Pag bumagsak po to, ang bilis ng pass pawn. Kaya nag-rook dito, which is nice. And then, tumira po ng rook a5 to defend. Tapos, nag-g3. Yun yung mali yung g3. Kung gusto mo equal lang daw, magpabalik-balik ka lang ng tore. Or if not, eto gawin mo, rook d8. Yan ang ganun ka lang. Equal lang daw yan. Kaso, yung g3, kasi, narinig niya po eh, nasabi ko, eto magpapanalo, sabi ni Bidit, tagpasin natin yan para hindi na yan makapanggol pa. Hindi niya alam, yan ang magpapanalo dahil suportado yung tore nakapasok. At bumagsak nga yung pawn, ayan, mawa 1 pawn down, babagsak to. Ayan guys, may mga tirada pala dito, capture to, but hindi na lang tinex. Rook a2 po, halos mamati ka na boy. Oh, dito ka para hindi ka mamati, tirahan ka lang rook takes c3 para mamati ka na naman. Ala eh, malilimas po yung mga pyesa eh, siya mauuna eh. Yung king kasi, laging may mati threat. Balik natin doon. Kaya gumanon. Kaso nakalimutan niya pagka-check. Ayun. Wala kasing time pressure. Ayun, nag-resign. Hindi na po kasi makakasurvive dahil may check at pag-angat mo, libre yung tore. Panalo. Ngayon, game number 2. Kalaban niya naman si Volodar Morsin. Panoorin nyo din po yung live. Matindi din. Ito po nangyari. Okay, ayan na. Nagsimula na. E4 Caro-Kann. Caro-Kann ang tinira ni Volodar. Okay, so advance pa rin si Wesley. Yan talaga yung mga linyahan na madalas ginagawa ngayon ni Wesley, no? Okay. Tamang kunat-kunat, ikot-ikot lang. Yan po ang nangyayaring tirahan. Alright, tamang develop lang. It's all align. Ang tawag dito, Caro-Kann advanced variation na kung saan yung pinre-prevent yung C5 lang na break. Ito yung sikat ngayon Sikat to ngayon. Bishop e7, mali na daw. Pero linya yan, ha? Ewan ko, ba't mali yung binigay na paratang ng engine? Minamali dahil sa G4, eh. Grabe pala yun. Dahil sa G4 lang, mali. Naipit na po ng tuluyan, no? Naipit na ng tuluyan, guys. Knight E1 daw. Wala na magawa yung mga piyesa. Excuse me po. Ganun bumahing ang pogi. Grabe bilis tumira ni Morsin Mag F6 ba yan mamaya? Kailangan niya mag F6 mamaya. Knight E1 daw maganda dun para maka F4 pero hindi natira ni Was no? Okay, mag F6 na siguro yan.
Kailangan niya mag-F6, kundi walang kwenta dito eh. Kayo magtaka ba't hindi kina-capture pa? Kasi pag kinapture kasi, double pawn ka, mawiwik yung dark square, pero wala kang dark square bishop eh. Oh, ang tanong ngayon, hindi ba pwede queen dito? Queen dito? Ano mangyayari pag tinira to? Ha? Umatras lang yung kabayo ni West. Grabe yun ah. Baka mag C5 na to. Teka lang ha. Ang bilis tumira ni Bolodar. Mukhang preparado ang batang ito. No? Kailangan mag-ingat yung Wesley. Kailangan to ata i-atras eh para depensa dito. Kasi pag nabuksan po, may pasok yung Torre oh. May ganun. Kaya inatras. Anyway, it's also preparing for a possible F4 at some point. At baka nga kay F4 na yan ngayon. Baka i-F4 na. Kaya pag nag-F4 ka, sosok pa to eh. Wag muna. Ako, queen dito muna. O hindi, nag-knight lang dun eh. Ay, grabe, ano po. Lamang pa rin daw po ng konti ang puti dahil sa space advantage eh. Later on, at some point talagang itutulak to eh. Tingin ko ito, ang dating din ito kahit pa paano dumipensa. Alright, nag-F6 na. I think he's forced to take. Or pwede din pala F4, no? Pwede din pala F4. Anyway, kinapture niya na nga para mabuksan. Ito weakness ngayon. Pero of course, ang gagawin dyan, mag-E5 yan eh. You need to do something about that. Kaya tinirahan ng F4. Para ako mag-isip ni West. Pero F4 daw, according sa inyo, hindi maganda. Ako, F4 din ititira ko eh. O, wag kayo magtaka, libre. Pag tinulak mo kasi yan, meron dito, nasa pull yung bishop. Like, tulak, kain muna. Capture ka, talon dito. Oh, nagkaroon lang ng weakness. Kaya umatras lang yung Yoka baby, hitting the bishop, ayun na. Tapos mamaya, pag hindi mo nalis yan, pwede na i-touch. Kasi pag gumano kakain, depensado yung kanyang bishop doon. Bali, wala yung pressure na binibigay. So, tingnan po natin kung anong gagawin dito ni Morsin Bolodar. Less than 2 minutes si Wesley. May 2 minutes pa itong si Bolodar. Lamang daw po sa posisyon ng puti. Lamang. Pero hindi madali pag ganitong blitz kasi. Oh, umatras lang. Oh, knight takes e4. Oh, anong gagawin mo pagkakain? G5. Ay, hindi. Eto pala, bagsak na eh. Ay, dumipensa pa. Aba, bilis tumira ni Wesley. Oh, may mas magandang tira. Hindi ko din makita eh. Mabilis yung tirahan eh. Mamaya hanapin natin kung ano man yun. Baka ito tira. Ayan oh. Hindi ko sure eh. Yan ata. Yan nga. Yan nga, sabi ng engine. Kasi tinitingnan ko, hinahanap ko kung bakit mali eh. O, hindi pa daw ito ganun katama. I think it's simply preventing the knight jump on c4. Pero tirang tao yan eh. Kahit ako, yan din ititira ko eh. Iba, teka, tirang pogi pala yung akin ah. Pero ito pala yung magwa-1 po na sinasabi ng engine. Ayan, umatras agad. So, anong gagawin? Anong gagawin? May idea ang engine, matindi, dito lilipat. Wesley So, nagbubukas pa nga sa kabilang side. Ang plano niya tulakan. Oh, tinulak na lang. Oh, kaya tutulakan kasi once na wala to, bagsak to, di ba? Kaya inunahan ng C5. Pero Wesley So, din E5, capture, tapos dito maglalaro. Lamang po sa posisyon. Yung E4, mamaya babagsak yan, tingin ko. Alright, capture of course. Weak din yung C5, ba? Pair of bishops kasi. Aha. Mamaya pwede din ata to. Oh. Ang daming pwedeng gawin. Lamang talaga si Wesley So dito. Pagdating sa oras, lumamang na din. Aba, grabe ka, Wes. Sige, tuloy-tuloy mo lang yung mga ganyang tirada mo. Huwag mong pipigilan. Promise. Hindi kami magsasawa. Magsasawa ba kayo? Ako hindi. Sige lang, ituloy-tuloy mo lang yan. So, inatake po. Alam ko, libre to eh. Pero pag ganun kasi, may mga capture din ata eh, no? O kaya may ganito, tas gaganon, tatagos. Kaya iniwas na lang. Oh, grabe ah. Ngayon, pag pumunta ka dito, saka to titikman. I think that's a big difference, no? There's a big difference pag ganun na nangyari. At gumano na nga lang. Ano, gaganito ba yan? Ayun na nga, tirang tao lang. Ang engine sinasuggest G5. Di ko maintindihan. Siguro, prevent lang to. Pero ako, eto ititira ko. Hindi naman kasi pwedeng gumalaw yan. Ay, pwede pa lang umatras doon. Depensado to. Kasi ang kala ko, pagkakain, pagka-takes, libre to eh. Okay, kinapture na lang po. Yung pondon na libre po kasi, one pawn up na si Wesley. Nakapin yung kabayo kaya hindi makatalon. Kahit pa paano, umatras lang. Libre ba to? Mababawi mo ba? Babagsak yun. Ang layo ng sapul. Alright. Oh, talon yung kabayo dito. Is that okay or right? Hindi, makakain yun.
Pusang galing, mali-mali tayo ng analysis ha. Anong gagawin? Anong gagawin? Wala naman siyang tulak, no? This is interesting. Kining mo ba na lang? Walang maitiers, kining mo ba? Tapos gumanon, tutulakan ba na ganun later on? Wawawi, mga plano ni Wesley. Grabe. Aba, anong gagawin mo, Wes? Ako, di ko alam gagawin ko. Walang makita eh. Anong play? Queen na lang. Wala akong makitang play, promise. Tumalon, hitting the queen. Tumakbo. Wala akong makitang play. Tulak, ipalit mo na. Yun na nga, pinalit na. Para kami ng isip ni Wesley doon kasi para mawala yung pressure, lamang ka naman ng pon. Endgamein mo na. Syempre, hindi siya papayag. Lamang ka ng pon eh. Okay. Paano atake? G5? Paano atake? At kainin to A3, depensa. Anong gagawin mo? A3 siguro, didepensa ka na lang para walang panggulo. Diba? A3. 20 seconds versus 30 seconds. A3 nga yung ginawa. Depensa lang, tumulak, binigay. Bakit? Kasi pagka-capture may text dito, hindi makagalaw to kasi babagsak to. Ay, anip, ayun na. Anip atina mo magulunin ka din parang chess player ka din. Tama yung tinira niya pero Wesley So, walang chess player sa akin. Bobombahin na kita, boy. Ayan na yung atake ko paparating. Genie 5 na. And computer is liking it. Tumalon yung kabayo, hitting the queen and hitting the pawn. Queen F4 most likely kailangan umiwas. Hindi, tumikim. Yun lang, bumagsak yun. Abay, teka. Ayun lang, may ganun pala si Wes. Napakagandang tira. Mukhang libre to, pero hindi pwede Kain lang yan, may tagos doon. Kaya tumalon-talon. Pwede bang ganito? Ayun na nga yung ginawa ni Wesley. Tumakbo. Anong susunod? Abay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Queen to queen. Umiwas naman itong si Buladar. Ayaw ipalit. Dumipensa. Uy, umataking ganun. Teka lang, Queen to E5. Palit-palit, sir. Hindi makapture Libre pero may backward mate yan. Yan po ang nangyayari. Ang malungkot, pag umiwas ka, kain to. Pag nag-endgame, lamang ng pon, mas pogi pa ako sa kanila. Pusang galabat na sabi ko, hindi nakasali na. Ayun na, bumigay na. Lapit. May passpong ka, Wesley. Wag kang bibigay. Lamang ka ng pon dyan. Pwedeng ganun lang. Okay, ingat-ingatan ng konti ang yung kalusugan. Hanip na yan Medyo nakakatakot pa din Tulak mo, baby. Ay, inatake yung toro. Ay, ano yung pusang gana? Ako, kinabahan ako sa tinira nakakatakot. Walang oras. Tulak. May check Teka lang Ayun, tumalon muna. Lumapit lang. Ayun, nag-blunder. Aray ko po. Aray mo. Pakak. Pusang gala. Aray mo, bakak! Aray mo! Ay, grabe! Nakakatakot yun. Wala kasing oras. Winning na si Wesley. Pag kasi bumaba na talaga sa 10 seconds yung time, promise kahit Grandmaster, nagmumukhang beginner. Grabe! Hanip na yun. Pakak! Grabe, pagkatapos ng opening, lamang na si Wesley. Kaso, ang hirap laruin pag wala kang oras. Daling ko na po sa posisyon na lumamang siya. Ayan, ganda nun Dito po, ang tira daw po ay A4. Pero C3, okay din naman. Anyway, gumanyan. And then, Tomori doon para makapag C5. Yan talaga gustong gawin. Nag-Knight E1 si West. Nag-King move. Nag-ikot-ikot yung kabayo. Ayan, dito F4 daw. Maganda. Pero Wesley so kinapture, which is also fine. Nag-capture and then saka nag-F4. So, backward po ito. So, nag-bishop po doon na inatake lang. Pagkatira na kabayo, kinapture takes and this is already winning. May mabilis na paraan para manalo na hindi nakita ni Wesley. Ang tinira niya po kasi is Queen to C2. Lamang pa rin. Pero ito daw mas mabilis. Tulak, pasado umatras. Tapos pagka Bishop G4, walang depensa. Yan daw po yung mabilis. Anyway, ayun na nga po ang ginawa. And then slowly, tinangka ni West yung pabagsakin yung pawn. Which is, bumagsak naman. Medyo natagalan lang. Ayan Okay, pin. And then, yun, bumagsak yung pawn. Nag-one pawn up si West. Okay, pero hindi ganun kadali, Walang oras. Ako wala akong makita during the game, Pero it turns out dito po, sa parting ito,
Tama yung palit, capture, papunta dito, tulak. Ayan, oh. Nagtulak na ganon. Ang pinakasimple pala dito is bishop to F3. Ano naman yun, oh. Hindi mo isipin yan kasi kakainin to. Ano mangyayari? Iwal lang. Walang ya. Kakainin lang, tapos ipapalit lang. One po na. Ang gulo eh. Hirap makita ng mga tirang ganon. Anyway, ang tinira po ni Wesley G5 is okay din daw. Nag-knight ton at dito nag-blunder si Wesley. Kasi ang tamang tira is queen to F4. No? Kailangan mo kasi madepensahan yung dalawa. Kasi naaatake pa lang ganon. Kaso kinapture na agad yung pawn. Wala na kasing oras. Nataranta na. So, gumanon, ayun, gumanon, pinalit. Ang ganda, kailangan mong i-endgame eh. Kasi yung king mo hindi safe compare po sa black king. Pag may queen sa board, may counterplay. Pag wala ng queen, mas madaling laruin. May pass mo ka pa nga eh. Ayan, umiwas. And then, dumipensa. Mali pa daw yung depensa. Ano ba tamang tira? Knight to E3. Anong pinagkaiba? Gaganon pa rin naman. Anyway, dumipensa, gumanon. Tapos, ang ganda na Queen E5, nakita ni Wesley. Walang oras siya, pero nakita niya. Very important move para mapilitan mapalit na yung reyna. Ayun na nga, napalit na yung reyna. Kaso, mahirap pa rin. Ayun, no? Ang hirap pa rin. Magulo kasi yung kabayo pag ganitong time pressure na. Ang gulo kasi ng kabayo pag ganitong time pressure na eh. Buti na lang, dito sa parte na to, mahirap pa rin po. Ayun, nag-blunder. Kasi, dali yung tore, ayun nangyari sa laro, di ba? Okay? So, ibalik ko lang. Ano bang tamang tira niya dito? Ang tamang tira daw, knight H5. Tapos, pagka king F2, saka mo kainin, rook takes C4. The difference is, meron pa rin. Pero, pagka king move, ayan o, lapit ka dito, hindi mo makapture yung knight safe. Yun ang pinag-iba. Buti na lang na time pressure at ayun, nanalo. At dahil po sa panalo na yan, Wesley So, lumaki yung kalamangan. Kasi si Arjun natablahan po ni Wei. So, tuloy-tuloy ang panalo ni Wesley, natablahan yung bumubuntot sa kanya. Tapos, ang nangyari sa mga sunod na laban ni Wesley, natabla lang eh. Yung nakakalungkot na tabla. Ito pong kay Wei, wala. Talagang drawish po yan. Ito naman pong kay Nihal Sarin, nag-winning pa si Wes. Kaso nagkapanikan, natabla. Winning na natabla. Nalungkot ako dyan. Pero okay lang. Pero etong kay Anan, talagang drawish yung napasok na linya. Drawish po talaga yung napasok na linya. Pero eto po yung malungkot, no? Kasi after nyan, kalaban niya si Arjun Erigaisi. Putik. Winning na si Wes. Sobra ka winning na. Grabe ka winning na po. Ayan o, dito sa parte na to. Iangat lang natin. Ayan po, namumuti na. Kaso, parang may pagkawaswerte buenas talaga. Tingnan niyo po, ayan nangyari King move, gumanon. Alam niyo lahat ng tira panalo except dito. Kasi masusugso ang aksidente. Dapat eto tira lang. Kasi wala nang iba, hindi na po maitulak yan, kakainin eh. Ang nangyari kasi ng King A4, pagkatulak, pasado kang kainin. Kasi pag hindi mo tinake, kuwari, tinulak mo, tatagos eh, magkakapaspon, makaka-counter. Pasado kang kainin. Ngayon yung capture is check. At pagka-capture check, pasado kang kumapture at sugswang. Pagkatira po nito, sugswang. Walang may tira yung white to. Hindi pwede dito mate. Parang sumakto lang. Winning na si Wes. Anyway, sa susunod na video, pakita ko yung pinaka-live games. Ang lupit po nang nangyari. Bakit nag-winning si Wes dyan eh? Pangat lang yung ending. At naulit na naman. Eto po, grabe to. Grabe to. Grabe ka winning na si Wes So dito. Ayan quality up na. Quality up na. Kaso nag-suggest pa ako. Haba pa oras niya, 4 seconds lang. Tumulak. Ayun pusang gala, nakaganon pa. Nabuhay pa ang bangkay. Sabi ko, walang iya. Buti na lang, kahit ganun yung mga nangyayari, si Arjun Erigaisi, hindi naman din makausad. At ang matindi, kahit puro tabla si Wesley, yung kalaban na pagtatalo. At pagdating po ng round 17, natabla na naman si Wesley sa round number 17, laban po kay Hans Mok Niemann, pero yung kanyang bangkala sa round 17 po, yung mga bumubuntot, abay napagtatagpas, bumubuntot sa kanya si Arjun Erigaisi, tinalo ni Pragnananda. Bumubuntot si Nihal Sarin, tinalo.
ni Bolodar. Kaya ang ending round 17 pa lang 1.5 ahead na si Wesley kahit matalo last round champion na. At dahil mabait siya kay Prague dahil tinalo ni Prague si di ba? Tinalo ni Prague si Arjun. Sabi ni Wesley, dahil tinalo mo si Arjun, bibigyan kita ng puntos. Ayun, last round natalo si Wesley. Champion na kasi. Parang wala na eh. Wala na eh. Sabi siguro, wala na Brad. Ayoko na. Bigay ko na sa yan dahil tinalo mo si Arjun kanina. Joke lang po yun. Hindi niya binigay yan. Natalo na talaga. Anyway, congratulations Wesley. So, eto po ang naging final standing ng torneo. Champion si Grandmaster Wasiso with 12 points. Pumapangalawa si Nihal at Arjun Erigaisi. Natalo pa yan last round partida. Si Hans Magnima nakahabol. Nag-10 and then bidit nandyan. Si Prague 6 pa rin kahit nanalo last round kay Wesley. Pero at least hindi siya naging kulembat. Okay. Ang kulembat is Chitamparam. Si Anan wala. Bumigay na din. So 8 points si Anan. Hindi naka 50%. No? Yan po ang kabuuan ng torneo. Maraming salamat. Grabe si Wesley, nag-champion ulit. Kaya napakasaya ng live streaming. Salamat po sa mga sumuporta. Dami nag-send ng super chat at nag-send ng star. Ayan, marami pong salamat sa inyo. Abangan nyo po yung ibang video. Gagawin ko pa yan eh. I just need to go na ngayon. Kaya nagmamadali ako. Pupunta po ako sa ng immigration para ayusin yung aking visa. So, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod na live streaming. Muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless po mga kapiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.